Breaking news mga kababayan, naku po ito na. Balitang balita. Brigadier General Virgilio Garcia, JAGS, return DCOM Batch 82. Meron pong nakakagimbal, nakakagulat na revelasyon tungkol dito sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Nako po mga kababayan, ito yung mga Marines na kasama nila Colonel Kirubin, sila Faeldon at iba pang mga opisyal na mga old guards ay talagang meron pong binubuong kudita or military coup. Napakatindi nito. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong si Brigadier General Virgilio Garcia na talagang, naku, magugulat talaga. Nakakagulat po mga kababayan. Ito na po. Talagang lahat po malilindol sa kanyang mga pasabog na tila bulkan na galit na galit. Ito na po. Doon po sa closed door, ano po ba itinatago nila sa ICI? Una-una po, dapat po hindi na yan mag-ICI kasi parang paningin ko po dyan sa ICI, dinidribble lang nila. Para yung mga may kasalanan, makapagtago na ng pera, makapag-ready na ng mga kanilang mga depensa bago pa dumating yung panahon na sila matawag, kung sila matatawag. Sa tingin ko po, parang hindi sila matatawag. Parang hindi sila mapapanagot. Nako po, tamang-tama. Good job. Tama ang kanyang sinabi, mga kababayan, ng ICI. Merong mga plano na magtago ng mga korap, magtago ng kasinungalingan, binobola ang taong bayan. Yan po yung mga sinasabi ng komento. Na galit ang taong bayan sa ICI. Tapos ngayon, itinigil pa, binasura ang Blue Ribbon Committee na pinaghirapan ni Senador Marcoleta. Nako po, kaya galit na galit itong si Brigadier General ng Philippine Army, Virgilio Garcia. Grabe. Ano po duplication po yung ICI ng trabaho ng ombudsman. Yan po, basically talagang dapat yan sa ombudsman tapos diretso na. Tuloy-tuloy na po. Grabe, tuloy-tuloy talaga ang galit ng taong bayan dito sa nangyayaring korupsyon. Pinakamatindi. Guinness Book of Record. Tinalo pa nila ang mga viral na mga cinematic film ng pagnanakaw. Tinalo pa ang Amerika, Japan, South Korea, Taiwan, China. Tinalo natin. The most corrupt country in the whole world, Philippines. Grabe ito. Yung mga kababayan natin, kaliwat kanan po yung kanilang mga ginagawang protesta. Sa katunayan, kagabi, may mga protesta din na pinangungunahan ni Congressman Kiko Barzaga laban po dito sa korupsyon. Sa tingin po ninyo, may tiwala pa ang taong bayan ngayon sa Kamara? Sapat ho ba yung ginagawa ngayon ng Kamara para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Ako, mga kababayan, marami na pong nagagalit na mga Pilipino. Talaga lang mga kababayan, frustrated. Bigong-bigo ang Pilipinong ito. Bigong-bigo ang mga Pinoy. Bigong-bigo ang sambayanang Pilipinas. Dahil nawalan tayo ng hustisya. Ginatasan tayo ng mga korap na mga buwaya. Grabe, nakakagalit talaga. Sa totoo lang mga kababayan ko, isa po ako sa mga nagdadalamhati. Nakikiramay sa mga Pilipino na namatay dahil po sa baha, namatay sa sakit na leptospirosis. Tapos walang makukulong, walang nangyayari sa investigasyon. Diyos ko, mga kababayan, paano ka matutuwa Pilipino
hanggang ngayon na pag-iiwanan ka, naiiwanan ka ng mga kapitbahay na Asyano. Dahil po sa pamamalakad ng gobyernong ito ng mga nakaupo na puro kurap, buhaya, matatakaw, masisiba. Nakakagalit, na high blood ako, hindi pa ako nagkakape. Mara po, Sama ko ng Senado pala, Kongreso. Ibig ko sabihin sa Kongreso. Sa mga gobyerno, sa ating okay gobyerno. lang naman po yung ating tanong na, sige po, sa ating Kongreso. Doon sa, simula natin doon sa Senado. Sa Senado, yung leadership ng Senado ang questionable. Because hindi siya, kumbaga wala sa gitna. Meron siyang pinapanigan, no? At mukhang merong gustong mangyari. Ang nakikita ko doon sa ginagawa nila sa Senado is yung pagtakpan yung mga nagkasala. Tatawag sila ng mga testigo, puro puro contractor, puro DPWH, pero kahit minsan hindi tinawag si Martin Romualdez, Congressman Romualdez, O nakita nyo po, napansin nyo, pati po itong si General Brigadier Virgilio Garcia, napansin din ang walang katarungan, walang ginagawang tama. Binigay pa itong Blue Ribbon Committee sa hindi Pilipino na si Erwin Tulfo na bending dalo, Tito Soto, Ping Lacson, na mga school bukol, walang alam. Inagaw ang pwesto kay Marcoleta. Anong nangyari? Ginawa nilang bobo ang mga Pilipino. Ginawa nilang mga tanga. Ginawa nilang mga walang alam ang mga Pilipino. Itinago ang tunay na katarungan. Tama itong si Brigadier General Virgilio Garcia Mala Marcoleta din sa tapang ito nung ginawa nila kay Marcoleta at Gutesa, hinarang nila. Imbes na imbestigahan itong dalawang buhaya na ito na congressman. Ang ininvestigahan si Gutesa at Marcoleta. Ay, grabe. Tinawag yung mga iba pang mga sinasabing involved. Hindi tinawag si Congressman Momo. Hindi tinawag yung puro ang tinatawag yung mga at yung mga testimonya nila ang ating nadidinig at pagkatapos ay dinidiscredit nila. Para minamind condition nila sa tao, wala palang kwenta yung testimonya na yun. Hindi po walang kwenta yung testimonya na yun. Kundi ang nangyayari, kaya po meron time na talagang nakakagalit at nakikita mo po kasi, pagka nauunawaan mo yung ginagawa nila, nakikita mo yung ginagawa nila sa mga tao na gusto nilang lokohin. Niloko na po tayo. Gusto pa tayong lokohin ulit. Gusto pang pagtakpan na yung mga may kasalanan, walang kasalanan. O nakita nyo mga kababayan? Totoo ang sinasabi ng isang general na ito na si Virgilio Garcia. Pinagnakawan na tayo. Gusto pa nilang ipangalandakan na bobo ang mga Pilipino. Ginagawang tanga, ginatasan na, ninakawan na. Ayun, ginawa pang bobo. Ang tindi ng sindikato ng pagnanakaw ng gobyernong ito. Imbes na ipakita nila ang tunay na pagsisilbi, bigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino. Ang ginawa, ginatasan, ninakawan. Unti-unti niyong pinapatay sa hirap Ang mamahal na mga bilihin, nanakawan niyo pa kami. Grabe talaga. Ibang klase, dinaig pa ang tatay. At yung mga nagsasalita ng katotohanan ay pinalalabas nilang mga sinungaling. Yan. Doon po sa Senado, yun yung aspeto doon. Yung leadership, pati yung paghawak nung tawag dito, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba? Blue Ribbon ba yun? Yung na kay Erwin Tulfo ngayon? Yes po. O yan. Ibinigay ninyo doon sa tao, wala kasing tumanggap no?
Binigay nila doon sa tao na may question yung pagkasenador. Hindi pa tapos yun eh. And siya naman, walang kadelikadesa, tinanggap. Unang-una yung karapatan mong maupo dyan sa Senado, kine-question dahil hindi ka nga natural-born Filipino. Introducing the new... Nako po, sampal sa mukha nito mga kababayan. Sampal sa mga Pilipino. Naging senador, hindi naman Pilipino. Ang tindi ng ginagawang pagbalasuba sa mga Pilipino. Ano mga kababayan, ano masasabi nyo? Di ba tama? Tama itong si Brigadier General eh. Lahat ng kanyang sinasabi tama eh. Wala siyang mali dito. Ito mga sinasabi ng mga komento, ang daming nagsasabi oh. Tama ka General. Salute sa'yo. Sana ikaw na lang ang senador. Wag si Erwin Tulfo na puro pagbablog lang ang alam. Na bending dalo. Itbulagaan ang ginawa. Ginawang sarswela. Ginawang sinalsal ang hustisya. Grabe ano. Nakakagulat. Iyan yung depekto nung kwan, kaya I always go back to the case of Grace po because to me, sa aking pananaw, all of this started from the time na lumabas yung ruling ng doon sa kaso ni Grace po. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ilang linggo na rin po na walang... Isipin nyo, attorney pa ito. Attorney Brigadier General Virgilio Garcia. Abogado pala ito. Ulitin nga natin. Abogado pala ito mga kababayan. Matindi. Ni Grace po. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Ilang linggo na rin po na walang pagdinig dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee at itong ICI naman, tuloy-tuloy sila sa kanilang mga investigasyon kaso hindi po naisa sa publiko. Ito ba ay mas lalo lang sidhi ng galit ng taong bayan kasi parang sila ngayon, bulag sila ngayon sa mga pangyayari unlike doon sa naisap sa publiko like sa Blue Ribbon Committee, naririnig nila ang mga tanungan, naririnig nila ang mga sagutan mula mismo sa mga resource person at sa mga mambabatas mismo. Attorney, ano masasabi niyo po? Bago ko yan sagutin, tapusin ko lang yung nasa Senado pa lang ako eh. No? Yung Kamara is shot. Mababa talaga yung trust rating, ang tiwala ng tao sa Kamara is puro sila kumbaga parang nadamay na silang lahat doon. Napakapangit ng pananaw ng tao sa ating Kamara dahil kahit sa Kamara wala silang ginagawa doon sa mga kasamahan nila na napangalanan na merong kasalanan. Kumbaga, they protect their own Hindi ubrang ganun Kayo yung mga representante ng taong bayan. Alam nyo, galit na ang taong bayan, pero kayo hindi pa kayo galit sa mga kapwa ninyo dahil pare-pareho naman kayong sumanggap doon sa tinatanggap ninyo dyan. Ang balita ko dyan, yung pagka buwan-buwan yata, meron silang 1 bilyon yung mga congressman. Pumupunta sila sa isang congressman at doon nila kinukuha yung kanilang allowance sa tigwa 1 million every month. Grabe pala, kaya pala binusog pala ng binusog ang mga congressman. Binusog ang bulsa. Kaya pala todo kisawet po. Grabe At pagka sila magre-recess, 2 million ang kanilang baon bago sila magre-recess. So, ganun katalamak kung gano'n kumalat yung pera doon sa Kongreso. Bakit ba yung Kongreso, yung budget doon hindi masyadong napapag-usapan pagka yung kanilang budget na usapan hindi natitrim. Trim sila ng trim sa kung saan-saan. Pero yung kanila hindi nila tinitrim. Okay. Punta tayo dun sa tanong mo diyan sa ICI na closed door. Hindi po tama yun Kasi anong tinatago ninyo? Una po, yung mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, tungkol puro mga testigo naman tinatawag ninyo, tigilan nyo na po dahil hindi naman po kayo investigative. Hindi naman po yung pag-iimbestiga ang inyong dapat na trabahuhin. Kung kayo may binabalangkas na batas, pwede. Katulad nung nangyari dun sa yung kay Marine Master Sergeant na sinabi na may depekto yung notarial law. Dapat ayusin nila yung notarial law because na-encuentro nila na mayroon palang problema doon.
Yun po yung talakayin nila. Huwag po yung essence, huwag po yung substance nung testimonya ng Master Sergeant dahil yun po ang kanyang testimonya. Kung may depekto yung, bahala na sila sa korte kung may depekto yung kon. Pero napansin niyo na may depekto sa notarial law dahil nakakapag-notaryo pala yung mga notaryong hindi umaapir. At saka nakakapag-notaryo pala sila na hindi umaapir yung mga tao sa harapan nila. Yun po ang kailangan na mangyari sa pagnonotaryo. Susumpa ka sa harap ng notaryo publiko at susumpaan mo na iyan ang iyong pirma at iyan ang iyong statement na ikaw ay hindi pinilit. Nakita nyo mga kababayan. Diba? Yun yung hinahabol ni Ping Lacson, ni Tito Soto, ni Erwin Tulfo, na talagang magkakatropa, magkakagrupo, magkaka-frat sa Bulagaan Fraternity. Mga kababayan, the bending dalo, nagsama-sama ang mga school bukol na ginawang pagkain lang na pulutan ni Marcoleta ang mga grupo ng Bulagaan na ito. Ginawa nilang sarswela, bulagaan, palabasan. Sinalsal ang batas, mga kababayan. Ginahasa. Winalangya ang mga Pilipino. Ninakawan na. Abay, gusto bang gawing ano? Gusto pa nilang gawing ano ito? Ginagawa nila mga kababayan. Tinatarantado nila ang mga Pilipino. Binubusabos nila. Ginagahasa nila ang mga taong bayan na Pilipino sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pera ng bayan. So ang nangyayari, itinatago ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at Tito Soto ang mga ganito. Mga kababayan, kayo na po sanang bahala. Mabuhay. Sang subscribe, like po sa ating video. Mabuhay po.